Hindi pa rin matanggap ni Princess ang sinapit ng kanyang kapatid na grade 5 student na nasawi may 11 araw matapos ang umano'y pananampal na sinapit nito mula sa isa sa kanyang guro sa Peña Francia Elementary School, Antipolo City. Kwento ni Princess na panganay sa magkakapatid, nakita niya ang paghihirap na sinapit ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Kasi po, nung dito po siya, hinang-hina na po talaga siya, lupay-pay na, wala na po siyang kalakas-lakas. Halos sinisigaw niya na po yung sinasabi niya, matulong, alisin niyo na ako dito. Hindi po namin natanggap na ganun mangyayari sa akin. Ibang tao lang mananakad sa kanya. Baka ba itong kapatid ko, tapos ganun gagawin dito. Kwento ng kaklase at pinsang buo nito na isa sa mga nakakita sa ginawang pananakit sa biktima. Setyembre 21, habang nasa loob ng classroom, nagsimula umano ang galit ng guro sa ingay ng mga batang mag-aaral. Agad na nagsumbong ang biktima sa ginagawang pag-iingay ng mga kaklase, pero sa halip umano na sawayin ang maiingay ng mga bata, ito pa umano ang sinampal ng teacher at tinamaan sa leeg, pagkatapos ay sinabunutan at saka hinila ang uniforme. Muinestra pa nito kung ano ang kanyang nakita. Dito, hinampas mo, tapos nawaan yung uniform. Nakapasok pa ng ilang araw ang bata, pero iniinda na nito ang pananakit ng batok, tainga at ulo. September 26, isinugod na sa Amang Rodriguez Medical Center ang bata. Kinalaunan ay nakomatose at nitong Lunes, tuluyan na itong binawian ng buhay. Sa inilabas na official statement ng City Schools Division Office of Antipolo, nakasaad na naisumiti na nila sa Regional Director ng Regional Office 4A Calabar Zone ang required intake sheet, incident report at narrative report para sa gagawing investigasyon. Magkakaroon din ng reorientation sa Child Protection Policy at ng debriefing sa mga mag-aaral at guro ng naturang paaralan. Naglagay na rin ang principal ng paaralan ng alternate teacher na papalit sa gurong sangkot sa insidente na kasalukuyan umanong nakalive. Sa huli, nagpaabot na ng pakikidalamhati ang ahensya maging ang pamunuan ng Peña Francia Elementary School sa pamilya ng batang nasawi. Pero nauna na rito, isang committee na ang binubuo nila para magsagawa ng fact-finding investigation. The process, okay, after fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge if there is a prima facie case. And if there is a prima facie case, there will be a formal investigation. That is when you provide opportunity for the teacher to explain and be heard. Hinihintay naman ng Antipolo City Police Station ang resulta ng ginagawang autopsy sa mga labi ng biktima upang malaman kung may kaugnayan ang pananakit ng guro sa pagkasawi nito. It will rely all of this doon sa statement and doon sa autopsy report or medical report na makukuha natin sa hospital. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.